Sa pilitang kasal, he was 20 and Jade was 18. 10 taon ang lumipas bago niya napagtanto ang kahalagahan ng asawa sa buhay niya. Sa muli nilang pagkikita, makalipas ang 10 taon, wala na ang pagmamahal at paghanga na nakikita niya noon sa mga mata nito. Bagkus pagkamuhi at wala ng pag-ibig ang nakikita niya. Sa sekretong kasal na nangyari sa kanila ni Jade, nang gabi ding iyon, iniwan niya ito sa bayan nila sa San Ignacio at namuhay ng malaya sa Maynila. Sa nakalipas na mga taon na naging tanyag at tinitingala siya ng lahat. Maraming babae ang dumaan ngunit para sa kanya, isa lang iyong mga laruan na pagkatapos mapagsawaan ay kailangan na niyang itapon. Ngunit sa muli nilang pagkikita, naroon ang hindi niya maipaliwanag na sakit, pagsisisi at panghihinayang. Dahil hindi niya binigyan ng pagkakataon ang kasal nila. Bagkus iniwan niya ito at inabondo na may galit at pandidiri para sa asawa. Alexander Valiente, CEO of Valiente Corporation, one of the country's largest conglomerates, half Filipino, half Italian, 6 foot 4 inches tall, brown hair, brown eyes, always the formidable boss in classic black suit. But tonight, the boss was naked. 9:00 na ng gabi at umuwi na ang lahat ng empleyado. May fitness room siya na konektado sa kanyang executive office. Hindi siya nakapag-gym dahil tambak ang trabaho niya. And he was absolute workhorse, so work was his top priority. Hindi siya tumitigil hanggang may kailangan pang tapusin. Muli niyang sinulyapan ang pangalan sa desk nameplate niya. Alexander Valiente, Chief Executive Officer. Malayo na ang narating niya. He was not the 20 years old na nagawang manipulahin ng kanyang ama. Ngayon ay 30 anyos na siya at nasa kanya na ang lahat. Power, money, and most importantly, women. Dahil sa pagiging serpitikadong babae, ay binalaan na siya ng mga kaibigan na baka babae ang magiging dahilan ng pagbulusok niya pababa. Sabi nila, babae ang makakapagpabagsak sa isang lalaki. Hindi siya naniniwalang babae ang magpapabagsak sa lalaki. Dahil kung totoo iyon, matagal na dapat siyang bumagsak mula sa tore ng tagumpay. Pero hindi niya hahayaan na sirain siya ng kahit na sino. Lalo na kung ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak ay isang babae. Women were at his disposal. Nagbibigay ang mga ito ng pangangailangang pisikal niya. Hanggang doon lang iyon. Hindi niya kailangan ng permanenteng makakasama sa buhay. So when everyone was telling him that it was only a matter of time before love comes to him, he didn't believe them. Sa tanang buhay niya, hindi pa niya naranasang umibig ng totoo. Hindi niya kailangan iyon. Whoever said that love was necessity, ang kailangan niya ay pera at kapangyarihan at nakuha na niya iyon. At the age of 30, he was already successful businessman from the prominent Valiente family. They had a strong business connection around the globe with investment in real estate, telecommunication, electronics, banking information technology, automotive, and business process outsourcing, and he was the CEO. Isinuksok niya ang isang kamay sa bulsa ng sweatpants at tumanaw sa labas ng floor-to-ceiling glass wall. Nakatanghod siya sa mga gusali sa baba. Pakiramdam niya ay nakatingala sa kanya ang lahat, and it fueled his pride. Bumalik siya sa kanyang pwesto, behind the too expensive and well-polished executive table. Wala sa loob na hinila niya ang drawer kung saan nakalagay ang maliit na black velvet box. Kinuha niya ang kahon at binuksan. Tumambad sa kanya ang singsing na nagpapaalalang hindi na siya malaya. 10 taon na ang lumipas mula ng pakasalan niya, ang anak ng caretaker
ng villa nila sa San Ignacio, si Jade. Madalas noon wala sa Pilipinas ang mga magulang niya dahil sa negosyo ng pamilya, kaya ang mga magulang ni Jade ang nagmimintina sa villa. It was only after his father suffered a mild stroke, kaya naman ang mga magulang niya ay nanatili na sa San Ignacio for good. Naalala pa niya ang itsura ni Jade. Her eyes were beautiful and she had always looked at him with open admiration. Matangos ang ilong nito, manipis ang mga labi, maitim ang buhok, at hanggang baywang ang haba nito. Pinag-aral ito ng mga magulang niya, kasama nito si Vander, while he studied in Manila. Tuwing bakasyon ay nasa San Ignacio siya at may panahon doon siya nagkolehiyo bilang parusa dahil sa lahat ng mga kagaguhan niya sa universidad dito sa Maynila. Matanda sila ng 2 taon ni Vander kay Jade. Noon pa man ay may gusto na sa kanya ang babae. Palagi nitong sinasabi iyon sa kanya, pero hindi niya ito gusto. Nagtatampo ito tuwing nagkakaroon siya ng girlfriend at nagbubunyi naman kapag nagkakasira sila ng nobya. Napabuntong hininga siya. Dumako ang mga mata niya sa painting na nakasabit sa pader. Si Jade ang nagpinta niyon. It was a pictures of the sun rising from the mountain. Nakapalibot sa araw ang 4 na buwan. Sa ibaba ay may nakasulat na identify. But the eye did not look like the letter at all. Tingin niya ay numero 1 iyon. Jade had a painting delivered to his office some years ago. He knew there was a hidden message behind it. Hindi niya lang matukoy kung ano, at hindi na rin niya naitanong na nagpinta niyon ay si Jade dahil ayaw niyang magkaroon ng dahilan para magkausap pa silang dalawa. Minsan man sa loob ng 10 taon ay hindi siya umuwi ng San Ignacio. Nakikita niya lang ang mga magulang kapag lumuluwas na Maynila ang mga ito nang hindi kasama si Jade. Gayunpaman ay hindi naputol ang pagpapadala niya ng sustento sa asawa, because she was still the lawfully wedded wife. May ilang pagkakataon na pinipilit siya ng mga magulang at ng kapatid sa ama na kausapin si Jade. Pero sa tuwi na ay nauuwi sa away ang diskusyon tungkol sa bagay na iyon. And then one day, they just stop. Napagod na rin siguro ang mga itong kumbinsihin siya na ayusin ang pagsasama nila ng asawa. There was nothing to fix anyway, dahil simulat sa Paul ay malinaw na sa kanyang wala siyang pag-ibig para sa babaeng pinakasalan. Sa unang 5 taon mula nang maikasal sila, ay madalas magpasama si Jade kay Vander para madalaw siya. He was always cold and distant. Pinagpapasalamat niyang hindi pa rin ito pinagsasabi kung sino ito sa buhay niya. Tahimik lang din ito. So without the wedding band and the presence of a wife, people assume that he was a single. Kaya kabi-kabila ang mga babaeng naglalapit sa kanya. Tawag sa cellphone ang pumutol sa pag-iisip niya. Jade was calling. Napaungol siya at automatikong nahilot ang sentido. Ano na naman ba ang gusto nito? Come on, give up already, will you? Gusto niyang sabihin sa asawa. Sa loob na mahabang panahon ay patuloy itong nagpapadala ng cards sa kanya. Kapag may okasyon, birthday, Christmas, New Year's, Valentine's Day, lahat-lahat na. Hindi ba ito napapagod? Nagtataka nga siya kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito nagfa-file ng annulment. Sa panig naman niya, mas gusto niyang married ang civil status niya sa papel para iwas pikot lalo na at palikero siya. Sa loob ng maraming taon ay ito ang naging panangga niya, ang kasal nila. Pero kung nabaliktad lang ang sitwasyon nila ni Jade, ay nung kasiyang magtitiis. Gago siya. He abandoned her on their first night as husband and wife. Hindi man lang ito nagalit sa kanya, at ayon na rin sa mga magulang niya, ay hindi tumitingin sa iba si Jade. Her loyalty was both annoying and commendable. He couldn't decide whether to like her or hate her. Naalala pa niya ang quote somewhere saying that loyalty is gray. It is completely black or white. Either you are 100% loyal or 100% actual, and the actual sounded more appealing to him
Maybe he could never be a loyal. Lalo na at hindi pag-ibig ang naging dahilan ng pagpapakasal nila ni Jade, kundi para isalba ang pamilya Valiente sa nagbabantang iskandalo na maaring bumuhay sa mga multo ng kahapon. Ang kwento ay nabuntis ng amang si Manuel, ang sekretarya nito noon. Halos sabay na nagdalang tao ang legal nitong asawa at ang kabit nito. Nang piliin ni Manuel ang asawa ay nag-iskandalo ang kabit. Naging masama ang tingin ng mga tao sa pamilya nila. Ang kanya namang lolo noon ay tumatakbo bilang gobernador. Malaking dagok iyon sa pamilya nila. Hindi na kayanan na matanda ang pagkatalo at pangungutya ng mga tao, kaya inatake ito sa puso. Idagdag pang iniwan ng sekretarya ang anak nitong si Vander sa Villa Valiente. Nakabangon ang pamilya nila makaraan ang ilang taon. Muli ay nirespeto sila ng mga tao hanggang sa matuklasan ng mga magulang ni Jade na caretaker ng villa nila na may nangyari sa kanila na dalaga. Para usan, iyon lang iyon. Pero nagbanta ang ama ni Jade na mag-iiskandalo at sisirain ang pamilya nila kapag hindi niya pinakasalan ang anak nito. Umiiwas na sa iskandalo ang pamilya nila, kaya pinilit siya ng amang pakasalan si Jade. Pero ang usapan ay kasal lang. Pinamukha niya iyon sa asawa pagkatapos ng kasal. Sinabi niya ditong hindi niya kayang tumira sa iisang bahay kasama ito. Ang mahalaga lang sa mga ito ay legal ng Valiente ang anak at may karapatan na sa yaman ng pamilya nila. At kinamumuhian niya ito. What do you want? Malamig niyang tanong matapos sagutin ang tawag. Tumawag lang ako para batiin ka ng happy anniversary. May pag-aatubili sa boses nito. Mahina naman siyang tumawa. Ang klase ng tawang puno ng pang-uuyam. Is this a joke, Jade? Hindi. Bakit mo ba ginagawa ito? Sarili mo lang ang pinahihirapan mo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo tumigil ka na? Tumigil ka ng mangarap na ang kasal nito ay totoo dahil hindi ito totoo. Pagdiriin niya rito. It's legal and binding. Mabuwal nitong sambit. Kasal tayo. Legal iyon. At asawa mo pa rin ako. Tinatapat na kita, hindi ba? Dati pa. Sabi ko, huwag kang umasang tututuhanin ko ang kasal natin. Huwag mo nang sayangin ang buhay mo sa paghihintay na isang araw ay magiging totoo ang kasal natin. Dahil hindi yun mangyayari. Matigas na sabi niya rito. Bigyan mo naman kasi muna ako ng pagkakataon. Kahit saglit lang. Subukan naman natin, no? Sumamo naman ito. Garalgal ang boses. 10 taon na ang sinayang mo sa buhay mo, Jade. Tumigil ka na. Hindi pa rin ba malinaw sa'yo? Hindi kita mahal. Mahabang katahimikan bago ito muling nagsalita. Bakit? Sinubukan mo lang ba? Hindi naman eh. Umayaw ka na lang agad. Ang daya mo naman, Sander. Saan parte ba na hindi kita mahal ang hindi mo maintindihan? Napakahirap ba talagang intindihin na hindi kita mahal? May sasabihin ka pa ba? Paulit-ulit na lang tayo eh. Tiningnan niya ang relo. I have a meeting in 5 minutes. Bumuntong hininga naman ito. Halatang pinipigil ang mapahagulhol. Salamat sa oras. Han, ano pang ginagawa mo rito? Di ba may dinner day tayo ngayong gabi? It's our first week together as a couple. Ano bang huwag mong sabihing nakalimutan mo agad? Napatingin siya sa babaeng iniluwan ng pintuan. Si Ilara. Hindi niya ito girlfriend. She was just one of the casual days. Pero hindi na niya itinama ang sinabi nito. Lalo na at nasa kabilang linya lang ang asawa niya. Mabuting ang marinig nito. Sino ba kasi yung kausap mo? Inis na sabi muli ni Ilara. No one. Tinig niya ang pagsinghap naman ni Jade. Ang sumunod doon ay busy tone na. Nagkibit balikat lang siya at ibinaba sa mesa ang cellphone. At nilapitan niya si Ilara.
Nakita nito ang mga ngiti niya. Ngumiti na matamis ang babae at automatikong inilapit ang mukha sa kanya. Pero iniharang niya ang hintuturo sa labi nito. Umiling siya. Let's get straight one thing. I am not your boyfriend. We have no relationship. Hinang-hina si Jade nang ibaba niya ang cellphone. Tahimik siyang lumuluha. Parang sasabog ang dibdib niya sa sama ng loob. 10 taon na mula nang maikabit sa pangalan niya ang apelyidong Valiente. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya maatim na ituring na asawa ni Alexander. Nang araw na ikinasal sila, ay yung araw din na nawala ito sa kanya. Hindi man lang nito naisip na may pinagsamahan din naman sila. Oo, pumayag siya sa kagustuhan ng mga magulang niya na maikasal dito dahil mahal niya ito. Oo, halos silahin niya ang mga araw para maging legal na siyang asawa nito dahil natatakot siyang maagaw ito ng iba. Pero napakasama nito. Sinabi nitong hindi nito kayang tumira sa iisang bahay kasama siya. Umalis ito sa unang gabi pa lang nila bilang mag-asawa. Inabando na siya ni Sander. And after 10 years, he hadn't changed at all. Malamig pa rin ito sa kanya. Noong una ay pinupuntahan niya ito palagi, pero kalaunan ay tumigil na rin siya. At naghintay na lang sa San Ignacio sa muli nitong pagbabalik. Pinadadalhan niya pa rin ito ng mga greetings card at regular na tumatawag din, kagaya ngayon na lagi na lang nauuwi sa sama ng loob sa party niya. Alexander Valiente, Chief Executive Officer. Mapait siyang napailing. Akala ng halos lahat ay wala itong asawa. Hindi niya masisisi ang mga tao. Minsan man ay hindi isinuot ni Alexander ang singsing nila. Nanatili siyang tahimik sa loob ng 10 taon. Hinayaan lang niya si Alexander. Isang bagay na hindi maintindihan ng mga taong nakakaalam ng katotohanan. Pero ayaw niyang ipangalandakan sa mga tao ang karapatan niya sa kanyang asawa. Dahil ayaw niyang may masabi ang mga ito sa kanya. Mahal niya ang asawa niya. Kaya kahit masakit ay nanahimik siya. She was his secret wife. Jade, anong ginagawa mo riyan? Tanong sa kanya ni Vander. Nilapitan siya nito. Bakas ang pag-alala sa gwapong mukha nito. Bakit ka umiiyak? Kamukha halos ni Vander ang kapatid nito. Pareho kasi nagmana sa ama ang magkapatid. Parehong matangkad at parehong gwapo. Yun nga lang, mas gentle nga lang si Vander. Ito rin ang palaging nasa tabi niya. Umiling naman siya. Wala. Hindi nakaligtas dito ang panginginig ng kamay niya. Napabuga ito ng hangin. Tinawagan mo na naman ba si Alexander? Hindi ka pa ba napapagod? Hindi na babalik dito ang kapatid kong yun. Masayang masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. At kung may plano siya para sa inyo, dapat matagal na niyang ginawa iyon. Pero wala eh. At sigurado ako na lahat ng pinadala mo sa kanya ay inilagay lang man niya sa basura. Paano mo nalaman ang tungkol sa... Come on, nakikita ko lahat. Lalong sumeryoso ang mukha nito. Hindi ka niya mahal, Jade. Alam naman niya iyon. Hindi ba't kani-kanina lang ay kulang na lang iisampal ni Alexander sa mukha niya ang bagay na iyon? Pero mahirap kalimutan ang taong halos buong buhay na niyang minamahal. Hindi niya namalayang lumuluha na pala siya. Umungol naman si Vander na parang ito pa ang higit na nasasaktan kaysa sa kanya. Umupo ito sa tabi niya at kinabig ang ulo niya pasandal sa balikat nito. Huwag mo nang sayangin ang luha mo sa taong hindi naman karapat-dapat. Hindi niya deserve ang mga luha mo. Jade, huminga ito ng malalim at pinuno ang dibdib, saka idinugtong ang only I. Halos pabulong iyon at hindi niya alam kung tama ang pagkakarinig niya. Ano yon? Napangiti naman ito. Ang sabi ko, sobrang tagal ka na niyang sinasaktan. Dito itinuro nito ang puso niya. Tama na. Naiinis ako kapag
Nakikita kong ginaganyan ka lang niya. Hindi niya alam kung ano ang sinasayang niya. Lalo nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Salamat, Vander. Ginulo nito ang buhok niya. Napakaiyakin talaga ng Ale. Biro naman ito. Tumayo na ito at inilahad ang kamay sa kanya. Kumunot naman ang noo niya. Nagtataka. Ano yan? Punta tayo ng merkado. Ililibre kita. Umismid naman siya. Parang tanga to. Gabi na kaya, sarado na ang merkado. Kinunutan naman siya ng noo nito. Gabi na ba? Naubos ang oras sa kakaiyak mo. Uwi ka naman ito. Loko-loko ka talaga. Sige, bukas na lang. Pinunasan niya ang halos na tuyo na namang luha sa pisngi niya. Sigurado yan. Umaliwalas lalo ang mukha ng binata. Oo naman. Sige ka. Bukas, libre mo ako ha. Napangiti na siya. Pinanood niya ang pagsaludo naman ni Vander. She was lucky to have someone like him. Hinila niya ang renda ni Mon. Kabayo niya ito. Regalo iyon sa kanya ni Senyor noong bata pa siya. Huminto agad ang alaga niya at tumungo. Nilingon niya si Vander. Nakasakay din ito sa kabayo nito. Malapit lang naman ang merkado ng San Ignacio sa Villa Valiente. Ang hina mo naman. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako kayang talunin sa karera natin. Nakatawa niyang pang-aalis ka sa kaibigan. Napangiti lang naman si Vander. Pagkababa niya ay hinimas agad niya ang leeg ng kabayo. Good girl. Itinali nila ang alaga sa malaking puno at pumasok ng merkado. Sa loob ng katamtamang laking estruktura ay mga tindahan ng samut-saring produkto. Hinatak naman siya ni Vander sa karinderya ni Aling Mercy na pareho nilang paborito. Sabay pa silang naupo sa pahabang tabla. Magandang umaga ho, Aling Mercy. Bati nila sa matanda. Ngumiti ito at automatikong inilapag ang 2 order ng bihon gisado sa harapan nila. Wow, ang galing naman ni Aling Mercy. Nahulaan niyo kaagad? Wika naman ni Vander. Malawak ang pagkakangiti nito. Tigilan mo nga ako. Pinagbubula mo na naman akong bata ka. Paanong hindi ko mahuhulaan? Iyan lagi ang kinakain yung 2. Ngumiti lang man siya at naiiling. Minasdan siya ni Aling Mercy. Kayo bang 2 ay kailan magkakaanak? Abay matagal na kayong kasala. Komento naman nito. Nasamid naman siya. Ang buong akala ng mga taga San Ignacio ay sila ni Vander ang ikinasal. Pribado ang naging pag-iisang dibdib nila noon ni Alexander at mga magulang nito. Si Vander at ang mga magulang lang nito ang dumalo. Walang nakakaalam kung sino ba talaga ang ikinasal. Ang alam lang ng mga ito ay may ikinasal sa loob ng Villa Valiente. At dahil sila ang palaging magkasama ni Vander, ay iniisip na mga itong sila ang mag-asawa. Isa pa'y 10 taon na rin kasing hindi umuwi si Alexander. Noon ay gusto niyang itama ang maling akala ng mga tao. Pero hindi siya magkakalakas loob dahil paano niya ipaliliwanag ang pag-iwan sa kanya ng totoong asawa. At ayaw nga niyang pag-usapan ng mga tao, si Alexander at ang pamilya nito. Nagulat siya nang umakbay sa kanya ang binata. Aling Mercy, napakasarap talaga ng bihon gisado nyo. Paglilihis naman ni Vander sa usapan. Napailing na lang ang matanda. Akala ba ninyo'y hindi ko nahahalatang iniiba ninyo ang usapan? Binalingan siya nito. Ikaw Jade, magpabuntis ka na rito kay Vander at baka hindi na kayo biyayaan ng supling. Tandaan nyo, hindi bumabata ang matres, bagkos ay lumuluma ito. Kaya Vander, galingan mo ha. Kasi para ganahan itong asawa mo. Hindi siya nakaimik. Naalala niya ang simple niyang pangarap noon na kasamang naglaho ni Alexander. Gusto lang niya ng isang buong pamilya. She didn't need CEO for a husband. Gusto niya ay asawang aalagaan siya at ang magiging mga anak nila. Naikuyom niya ang kanyang kamao nang maramdaman ang mahapding kurot sa puso niya. Bakit ang hirap maabot niyon? Bakit ang damot ng totoo niyang asawa? Ang damot-damot mo, Sander. Ang damot-damot mo. Salamat po sa masarap na bihon gisado, Aling Mercy. Ito na po ang bayad. Si Vander.
Inalalayan siya nitong tumayo at maglakad papalabas ng merkado. Huwag mong isipin yung mga sinabi ni Aling Mercy. 28 ka pa lang. Bumuntong hininga naman siya. Tama naman siya, Vander. Mahina niyang sambit at nauna nang sumampa sa kabayo. Ganon din ang ginawa ni Vander. Umagapay ito sa mabilis niyang pagpapatakbo. Jade, slow down. Hindi siya nakinig at pinalabo na ng mga luha ang kanyang mga mata. Bumalik ang lahat ng sakit at tila punyal na sumasaksak sa kanya nang walang tigil. Hindi niya alam kung paano siya nakarating ng malaking bahay. Basta't natagpuan na lamang niya ang sariling humakbang sa mga baitang ng lumang hagdanan. Nagulat pa siya nang hagipin ni Vander ang kamay niya. Hinila siya nito at mahigpit na niyakap. Malakas siyang napahagulhol sa dibdib nito. Kalimutan mo na siya, Jade. Tumango siya at lalong isinubsob ang mukha sa dibdib ng binata. Tulungan mo ako. Kailangan kita, Vander.